Lahat tayo po ay magsitayo. Ayon sa kung ginawat sa aking bilang pangalawang Luzon at tinadhana ng saring batas, ay binubuksan ko na ika-26 ng pagkaliwang kulong. Hinihingi ko ang konting tayo po'y mananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, lubos kaming naniniwala na ang pagkakaisa ang tanging gabay para sa matagumpay na pagtupad sa tungkulin ng bawat isang kagawad ng sangguniang panglungsod. Huwag po ninyong ipahintulot na manguna sa amin ang pansariling interes at langan po ninyo ang anumang pamamaraan ng pagpapahayag ng sigasig at layuning makilala at sumikat. Sali ay gabayan ninyo kami sa tunay na adikhain at sa tungkuling aming pinanumpa. Pagkalooban niyo kami ng talino upang magamit sa pagkakaloob ng makatarungang papapasya at nagkakaisang serbisyo sa aming kapwa. Gayon din po, bigyan niyo kami ng lakas ng loob at tibay ng dibdib upang maharap at malampasan ang lahat ng pagsubok. At bilang panghuli, huwag po ninyo kami pababayaang mayasik sa aming mga puso at isipan ang pagkamuhi, bagkos panatilihin ninyo ang pagkakabigkis namin bilang isang matagumpay na sanggunian alang-alang sa mga mayang umaasa, naniniwala at nagtitiwala sa aming kapayahan. Amen. Sa ngalan ng Ama. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na miyembro ng ating kapaluman at gayon din po sa ating mga bisita sa bulwagang ito. Magandang umaga po sa inyo. Inihiling po sa ating pagtawag. Nais ko pong ipabanggit bago po natin pagtibayin ang nakaraang pagpupulong na ginanap po ng Ikasyam ng Agosto 2008. Gusto ko lang pong bigyan ng pansin dahil sa bahagi nang naipasa ng ating kasama si Louie Gabriel regarding po sa kanyang ordinansa na linggo pong nakaraan na siguro maraming mga kababayan nating mga kapitalista na nalaman na ang kanyang ordinansa ay regarding po doon sa manpower. Actually, so yun po ang ating need po muna ngayon ang pagtitibay sa minutes of meeting ng nakaraang pulong. At mamaya po sa pagpapatibay pagbasa ng at pagbasa. Mr. Chairman, sa akin lang naman gusto ko lang sabihin ang sentimento ng ating ilang mga kababayan bago natin pagtibayin. Since na ito ay nasa third reading na based sa legality na may na pwede ang ordinansa pero sa moralidad ng ating mga kababayan na para bang napakabigat na sitwasyon. Kaya gusto ko lang ipaalaala sa ating sponsor ng akda ng ordinansa ay kung ano magiging sitwasyon ng kanyang ordinansa, ano magiging sitwasyon ng ating mga kababayan. Yun lang naman, Mr. Chairman, ang gusto kong iparating bago natin pagtibayin. Sana, kung maaari, mabigyan natin ng daan upang magkaroon ng public hearing para malaman ng ilan nating mga kababayan kung ano ang kanilang sentimento, ano ang kanilang nasa loob. Ilang po, Mr. Chairman. Maraming salamat sa inyong mga tinunan. Tayo po ngayon mag-approve ng minutes of meeting batay po sa 3-reading principle natin ang nasabing batas. Maaari naman po kayo mag-komento bago natin pagtibayin ang nasabing batas. Pagkamat tapos na po tayo sa period of amendments or sa debate po natin. So, sa ating mga kagawad, para po sa pagtitibay ng ating advokan, Kagawad Carvajal. Yaman kailangan po na wala namang tumututo. Nakatitikan ay 25 pagkalilang bulong ay pinagtitibay sa mukha ng Kagawad Carvajal, pinangalan ng Kagawad Lacerda. Para sa ating nakataplang gawain, tinatawagan po ating taligin. Ang gawain para sa umaga nito, 26 na pagkaraniwang pulong, 16 ng Agosto, 2010, sa mga patalastas at pagganto, City ng Kautosang Bayan bilang 1145, taong 2002 na nagbibigay ng takdang oras ang
pagtatrabaho sa mga gumagawa sa lansangan at mga daang tao upang hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko at hindi maabala ang mga kawaling manggagawa at mag-aaral. Sa pag-uulat ng lupon, ulat ng lupon ng Laws and Government, kaugnay sa usapin hinggil sa hangganan ng barangay ng Santo Domingo at Don Jose. Ulat ng lupon ng transportasyon, kaugnay ng kahinyang kilalanin ng Makabling Subdivision Boundary Tricycle Operators and Drivers Association. Sa mga ikalawang pagbasa, kapasyahan bilang 142 hanggang kapasyahan bilang 149. Para sa ikatlong pagbasa, Kautosang Panlungsod bilang 1548/2008. Sa mga bagong paksang tatalakayin, pagkilala sa Bismin Multipurpose Cooperative bilang isang lehitimong kooperatiba ng lungsod ng Santa Rosa. Paglalaan ng halagang 17,700,727 para sa full implementation of the first tranche of salary standardization of city government officials employees for budget year 2010 pursuant to Local Budget Circular number 2009-92. Ang pondo ay magmumula sa savings for vacant position. Karagdagang budget ng Barangay Pulong Santa Cruz na nagkakalaga ng 250,000. Karagdagang paksang tatalakayin, isang kapasyahan na nananawagan mula po sa lupon ng Laws and Government, kapasyahan na nananawagan sa lupon ng Peace and Order at Urban Planning, kaugnay ng pag-aayos ng mga terminal ng lahat ng sasakyang pampubliko sa lungsod ng Santa Rosa upang hindi maging sagabal sa daloy ng trapiko. Kapasyahan na humihiling ng pagpapayo sa panunsod at lagi ng Nelines sa gikan ni Punong Lungsod Arlene R.C. Zareno hinggil sa ligat pagtanggap ng mga donasyon ng mga daan at open space ng mga subdivision na nauna nang ipinagkaloob sa homeowner station. Yung ating nakataklang gawain, natin po pagtibayin para po sa ating pagpupulong. Kinunod na pagulong. Sa ating kadalawang rin ang pangkaraniwang tulong, ika-16 Agosto, hiling ko din pagtibayin. Ang ika-26 na pangkaraniwang pulong, ang ating pong nakataklang gawain, sinumahay ng Kagawad Lacerda, pinakakagawad Carpal, ay pinagtitibay. Sa pribilenyong oras, ay malugod ko pong ipinababatid sa kapulungan na ayon sa pagsasaliksik ng Komite ng Infrastruktura, na meron na po tayong ordinansa na tumutugon sa mga problemang dinaranas natin sa mga pagawain, lalong-lalo na po ngayon sa Manila Whopper. Nililingkit din po sa Secretariat na mapadalahan po ng CP ang Engineering Department ng Ordinance number 1145 Series 2 at saka yung isa pong ordinance na bago po simulan ang pagbuhukay at pagpapagawa sa kalsada ay makakuha ng sangguniang panlunsod clearance bago po mag-proceed sa proyekto nila. At tuloy ay karoon po sana ng covering letter yung naturang dalawang ordinansa na pipirmahan po ng Komite ng Infrastruktura at bibigyan pansin ng ating pong pangalawang punong lungsod upang matanto ng Engineering Department ang kahalagahan at importansya ng naturang ordinansa bago po sila magbigay ng kaukulang permiso. Yun lang po, Mr. Chairman. Hindi ang natin pong tanggapan ng inhinyero at ang punong na rin po para dito sa ating sa bayan na ginawa pa pala noong taong 2002. Ito po ay kaugnay din nung naging committee hearing natin hingil sa pagkagawa. So, pag-ulat ng lupon ng Laws and Government. Kagawad Buzon. Namin sa usapin hindi sa hangganan ng Barangay Santo Domingo at Don Jose. Isang Santo Domingo. Mga katotohanan sa pamamagitan ng liha mula kay Kagawad Raymond Carvajal na may petsa ika-30 ng Hulyo ay iniwat niya bilang siya dating Pangulo ng Dorne ang hindi natapos ng usapin sa pagitan ng Barangay Don Jose at Santo Domingo. Pag-aaral ng lumang usapin ay nagugat sa isinulit na kapasyan bilang 11 taong 2009 na pinagtitibay ng sangguniang barangay ng Don Jose, City of Santa Rosa, Laguna ang pagtutol sa pagbibigay